Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel, Ame for Japan, Kabayan Pisces. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong June 15 to 21. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ai May. Salamat kayo sa anak. Nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy nyo lang talaga, ang gusto makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa ibaba ng video na ito. This is a general reading, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, o energy ng anak ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan, energy reading tayo, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, ipasok mo ang iyong sarili. Ano tayo ha? Energy reading ha? Huwag niyo ipilit kung hindi ito sa inyo. Kayo pa rin makapagpapabago ng inyong buhay. Mga anak ko, abunayo. Bibi siyang abunay. Pero tayong Aries, Libra, Cancer, Leo, and Taurus. Okay. Punta ko sa'yo dito. Mag-ingat ka. Maaring makaka-receive ka lang ng information, communication, or may kukonek lang sa'yo na gano'n nangyari or malapit sa'yo ha. Yan. May mga danger situation, may mga biglaang mangyayari, warning lang naman to. May aksidente, or may mga hospital, doctor, or surgery akong nakikita sa inyo. Siyempre, mas maganda pa rin na mag-ingat, diba? Nakikita ko rin na magkakaroon kayo ng spiritual growth sa iba sa inyo. Kumbaga mas more kayong mas gagana or mag-enlighten yung inyong instinct, intuition, ganyan. Mag-trust kayo doon. No? And then, syempre, andito rin yung sitwasyon na yung iba sa inyo may yung siguro you want to be private, ganyan. Gusto mo minsan sa bahay ka lang, iba sa inyo, o kaya naman may mga me time situation. Mas doon ka nag-growth or doon ka nagre-relax. Kumbaga mas more ka nagmumuna kapag muni-muni doon sa bagay na yun. And then nandito rin yung situation na may mga pagbabalik na iyong sigla. May mga gagawin ka na alam mo yung purpose mo. Kumbaga, ito, ganito. Kumbaga, mas nagtatrust ka ngayon sa intuition mo. Alam mo sa sarili mo kung sino yung mga tao na mapangling lang. Nababasa mo na sila no? Yan, malakas yung marunong kang magbasa. Kung sila ba yung mangloloko o sila ba yung sinungaling, ganyan. And syempre, ang nandito rin, more on confidence. Nandito rin yung self-love sa nakita ko sa iba sa inyo. And makakareceive ka ng gift, ganyan, or love, o kaya naman sa iba sa inyo, ikaw ang bibigay, no? Ikaw ang magbibigay, no? There's a joy, happiness situation ako na nakikita sa iba. May mga tao na makakatanggap ka sa kanila ng kunting pambobola, ganyan, or maari ikaw yung mambola, ganyan. At sa iba naman sa inyo, mag-ingat kayo kasi may taong hindi siya pwedeng pagkatiwalaan, ganyan. May taong makikipagkumpetensya sa iyo or something compete, no? So nakita ko ito. May tao dito na wearing a mask. Maring may tao na na masama yung pakay sa iyo dito, no? May tao may masamang pakay sa iyo. Hindi ko alam kung nagtataro reader siya or meron siyang ability, no? Meron ditong tao na marunong. Pero kasamaan yung dala niya dito. Kumbaga, maaaring nagtataro reader siya pero ang niya is puro may sama, ganun. Hope hindi o kaya hindi naman siya nagtataro reader pero may tao dito na meron siyang ability na ganun, na sama ng isip sa iyo. Ganyan. Baka iniisip niya na sana maaksidente ka, sana magkaroon ka ng misfortune, sana ganito, mga ganyan ha, sana mawala ka, sana
Sana gano'n, sana ganyan. No? Ingat-ingat kayo. No? Ingat talaga kayo as in dito. Hindi ko alam kung nabasa ko to sa'yo last or last week or last pa. Parang nakita ko na rito sa'yo na may taong may masamang pakay sa'yo. May tao dito makasarili. Makasarili niya lang iniisip niya. May tao na kasuspe-suspecha, may tao na mangliling lang, may pangliling lang. Ingat ka, caution lang naman, caution. May caution and warning ka ha. Siyempre, ingat ka pa rin. May mga kamalian na magaganap. Maaring yung kamalian na yun, yun ang ikabunga, di ba? I-backfire ka nun, di ba? Or anumang kamalian, pag-isipan mong maigi. No? Or may taong magkakaroon ng pagkakamali sa'yo, and then, dun ka na niya atakihin. Tingnan natin ang energy mo. Uy, ang energy mo ngayon, ang nakikita ko sa'yo is, andito ka sa sitwasyon mo na you're starting anew. No? May mga sitwasyon na magpo-focus ka. Ganyan. A new beginning, starting new in life. Siguro, andito na yung may mga i-develop ka sa buhay mo, may mga bagong pagpaplano, may mga i-create ka this time. So, nakikita ko dito, magkakaroon ka ng mga strategy this time, or andun yung sitwasyon na you're using your wisdom this time. So, nakikita ko. Siguro may mga bagong pananaw ka na sa nakabukasan. Also, andito yung iba dito is kung may mga naganap o nangyari, there's a healing situation ako na nakikita sa'yo. Magkakaroon. Ang energy mo sa akin is, is more on change. It's more on plan, tsaka more on focusing and action sa iyong goal this time. Ganun. Parang magsisettling ka ng iyong goal this time. Ganun. Andun yung solid beginning mo this time na magsisetting ka ng goal mo, ganyan, magpaplano, okay, mag-iipon ka na ng pera, mga ganun. O kaya, when it comes sa love life, nandun na rin, nandun na yung bagong love life mo, yan, o bagong simula, o kung nagkaroon man ng recovery, yung pagkakasundong muli, no, kung sino man yan, yun. May mga, iba sa inyo is may mga paghihintay, iba kasi sa inyo may hihintayin kayo. Pero magkakaroon sa inyo enlightenment. Or maybe you're waiting for something, no? Na you want to heal, gusto na mabago, gusto mong maayos. Pero, sinasabi dito, kung hindi ka mag-a-action, walang mangyayari. Huwag ka lang maging hangmang talaga. Diba? Kung may mga gusto ka talaga mabago. Kailangan sa buhay natin, we need to sacrifice. Anong parating kay Pisces? Kung ano yung mga gusto mong maumpisahan, gusto mo ma-recover, to heal, ganyan. Universe, ano to? Okay, ang parating sa'yo, meron ka daw mga mariremanizing. Huwag kayo na mag-adjust sa English ni ate Alam mo na, bubita ako. May mga isipin ka, may mga sisiyasatin ka, ganyan. May mga, may mga gusto mo aksyonan. May pag-iisipan ka isang bagay na you want to take it action. Ganyan. May mga papasok sa isipan mo na maaari mga naganap o nangyari sa nakaraan, may mga parating sa iyo. Pag mumuni-muni, you want to be alone, ganyan. Pag-iisipan mo isang bagay na gusto mo nang aksyonan, gusto mong gawin, something, halimbawa, project, ganyan. O kaya, hindi yung pag-iisipan mo na you want to taking a risk with something into your life. Halimbawa, when it comes to love life, di ba? Halimbawa lang o kaya kung sino man niya, kapatid mo, kapamilya mo, karelasyon mo, na maiisipin mo na kailangan ko bang mag-aksyon? Ako ba yung mag-a-aksyon? O sila ba? Dapat ba? Yung mga ganun. Mag-isolate ka sa sarili mo dito. Yan. Magkakaroon ka na pag-isolate sa sarili. Yan. Marami mga sisiya sa atin ka. Handito rin yung urong sulong.
na isang sitwasyon. Either you want to let go something into your life or you want mo na magretiro for something, to love life o trabaho man yan, yung nakikita ko sa'yo dito. Yan. Ang parating din sa iba dito is magiging, ano ka raw, siguro, yun nga, reminiscing, missing someone, o kaya may mga pag-uusapan kayo. O kaya kung sa trabaho to, siguro mas, maisip mo yung dati mong trabaho, o kaya kung sa anak mo to, ganun din. Bakit sila ganun? Bakit sila ganyan? Yung mga ganun sitwasyon. Tapos, yung iba dito, sana tapos na to, no? Yung may mga conflict ako nakikita. Sana tapos na yung conflict na yon, yung aggression, battle, ganyan. Sana tapos na yan. Pero nandito ko na sa Queen of Wands, kumbaga, handito yung pagbabalik din ng dating ikaw dito sa nakikita ko dito, na maari din na may tao dito na hihingi sa'yo ng tulong, kasi andito din si Two of Cups, may tao dito na hihingi sa'yo ng tulong, o may tao dito makikipag-cooperate sa'yo sa nakikita ko dito. Yan, maaring may mga ililid ka, no? Halimbawa sa trabaho, magiging leader ka, may ililid ka, may tuturuan ka. Ganyan. O kaya, sa iba naman sa inyo, may mga bago kayong kasamahan sa trabaho, ganyan, makakasamang makakabanding, ganyan. O kaya may tao dito na gusto kanyang kabanding, mga ganyan sitwasyon. Maaring magkakaroon ng inuman, ganyan. May mga collaboration, partnership ako na nakikita sa dito. Tingnan natin. Aries, Leo, Sagittarius, Virgo, Taurus, Capricorn, tsaka, ano to? O, puro ganun. Puro ganun yung lumabas. Tingnan natin ang dapat iwasan ito. Kung ano man yung element na yan. Ano lang naman yan energy. Okay, dapat mong iwasan. Ang dapat mo daw iwasan, yung hindi ka magtiwala sa taas. Alam ko naman may tiwala ka sa taas. Yun lang, minsan siguro may doubt ka. Diba? Na parang, bakit universe, bakit Lord, ganito nangyari sa akin. May mga ganun. Siyempre, aminin nyo, may ganun tayo. Diba? Ganun. Yan. Iwasan mo yung mawalan ka ng tiwala sa sarili, mawalan ka ng tiwala sa taas, ganyan. And then also, syempre, iwasan mo na hindi ka mag-aksyon sa buhay. Kung mga dapat mo ikat mo, alisin, baguhin, is iwasan mo rin na puro puso ang gagamitin mo. Gamitin mo rin yung utak mo. And syempre, iwasan mo yung mag-focus ka sa depression, iwasan mo yung mga tao na magiging dishonest sa'yo o hindi magiging totoo sa'yo. Syempre, insecurity, iwasan mo yun. Yung mawalan ka ng hope, yan, ma-hopeless ka, iwasan mo rin yun. Yung ma-let down ka sa mga bagay na magaganap o mangyayari sa'yo, iwasan mo rin yun. Syempre, iwasan mo yung magkaroon ka na limitation when it comes sa sarili mo. Ay, baka hindi ko to kaya, ay baka hindi mangyari. Pag nag-action ako, baka hindi pwede, mga ganun. Iwasan mo yun. Magkaroon ka ng limitation sa sarili mo. Iwasan mo yung mamanipulate ka ng mga magaganap o mangyayari. And iwasan mo yung illusion ka ng illusion pero hindi ka naman nag-a-action, di ba? Iwasan mo rin yun, syempre. Ba't ka pa nag-illusion? Ano mo lang? Pahihirapan mo lang yung sarili mo. Ganun. Iwasan mo rin yung mga taong yung hindi ka magtara sa intuition mo kasi sabi ko nga sa'yo, may mga taong mangliling lang, no? O may pangliling lang. Iwasan mo magkaroon ng doubt sa sarili mo. Love. Kamusta po ang love ni Pisces? Love is sa lahat. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, family yung iba family. Nagkaroon na, hindi kayo nakakasundo, iba sa inyo. Kumbaga may conflict o hindi kayo nakakasundo-sundo. Well, hindi naman maaalis yun. Ay, meron tayong Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, and Gemini. Yan, Aquarius, Gemini, Libra. Kung ano man siyang element. When it comes dito sa love, sa nakikita ko dito,
Kung nagkaroon na hindi pagkakaintindihan, o nag-away-away, wala cooperation, nakikita ko dito this time is magkakaroon na ng good communication, good relationship, um, good connection, no? Sa nakikita ko ito. Kumbaga, there's a union. Then, maaaring magkikita-kita kayo, maaaring may mga salo-salo, maaaring ganun. Handun yung support to each other sa nakita ko dito. Or nahandun yung pagiging supporta mo talaga, no? Sa yung tao. Yan. O sa family mo, kasi nandito rin si family. Handito si family, sabi dito is a lovers. Kung kayo is nagkahiwalay nito, sa nakikita ko dito, itong tao na to, babalik siya. No? Sa nakikita ko dito. Gusto niya ng connection, gusto niya ng communication sa iyo at gusto niya uli ng partnership. Kung gusto niya ng union sa iyo uli. No? At gusto niya ng mabuo itong Ten of Cups niya. Yun ang nakikita ko dito. Yan. Pero medyo naguguluhan ata ito, no? Sa kanya, dito. Parang hindi pa nagsisink in sa kanya. Pero namimiss ka daw niya. Kasi hindi siya sigurado kung kung mag-action siya o hindi. Pero, ang nakita ko dito, gusto niya ng connection sa iyo. Yun ang nakikita ko sa kanya. Sa iba naman sa inyo, kung kayo is, iba family to talaga na hindi nagkakasunod. Nagkaroon talaga ng conflict, disagreement, battle, may nagtaas ng ego, may mga pinag-uusap related to territorial, mga ganyan, may mga defensive na tao, as in argument to, no, sa iba. And this time, maaaring magkaroon kayo ng pagkakasundo-sundo. Parelasyon man yan o family. Pero, yung meron kasi isa sa inyo kasi dito is, hindi nag-action, no? Puro lang siya isip. O maaring iba dito, mag-action na. Yung iba naman, kung you are in a relationship, sa nakikita ko dito, handun naman yung love. Handun yung suporta ng isa. Pero yung isa kasi, mas gusto niya na suportahan mo siya sa kanya mga ginagawa. Ganun din sa pamilya, sa karelasyon o sa pamilya. Kumbaga, ikaw ang sumunod sa akin. Ikaw ang sumuporta sa akin. Ganyan. Yun ang nakikita ko dito. Hando naman din yung balancing, pero mas ahead yung isa sa inyo. Isa man yan o ilan man yan. Ganyan. Tingnan natin na yung money. Guys, night and night oh. Okay, when it comes sa money mo, ando ka naman na binibigay mo naman yung effort and hard work mo, kahit pa paano naman, dedicated ka to improve your money, ando naman yung pagiging steady ng money mo, sa nakikita ko sa ito, steady siya, as in, you protect your money naman, sa nakikita ko. And then, syempre, pinipilit mo pa rin na magkaroon ito ng development. Nagiging mabagal man siya, hindi naman nagiging ganun bonggenyos, pero ang nakikita ko sa'yo is kung nagiging mas more kang practical this time, at magbibigyan mo pa ng effort and hard work, mas magiging maganda at malago yung money mo dito, sa nakikita ko dito ha. Pero sa nakikita ko naman, mapag-isip ka naman, talagang binibigyan mo ng, kumbaga, ito yung bibilin ko, iyan, ganyan. Or kailangan mo na mag-umpisa. Kung medyo nagiging mabagal yung pasok ng pera nyo, this is the time. This is the time na kailangan mo nang mag-focus and be practical para magkaroon ng improvement sa pera mo. You need to commit din kasi, no? Kasi siguro yung iba, may mga binibigyan kayo. Siyempre, lalo na pag may lumalabas-labas kayo, di ba? Natural yun kasi magagastos ka talaga. Pero kung medyo nababagalan ka, ito na yung beginning ng buhay mo na kailangan mo na talaga siyang i-develop more. Commit and patient. Iba't ito patient naman kayo. Tingnan natin ang iyong career or trabaho.
Okay, when it comes sa career at trabaho mo, okay naman. Sa nakita ko dito, may mga tao naman na nakakasundo mo, yan. Mahirap, mahirap, pero pilit mong kinakaya, no? Sa nakikita ko dito. Andun din naman yung pagiging kontento ka sa meron ka sa ngayon. Kumbaga, ano, sa iba sa inyo. Pero, syempre, umaasa ka pa rin na someday, kumbaga, handun ka pa rin sa naghahanap ka pa rin ng the right direction na gusto mong tahakin this time. Sa ngayon, okay, kontento ka. Kumbaga, hindi ka lang makapag-desisyon kung gusto mo nang lumipat or hindi. Yan, kasi natatakot ka from the unknown, syempre, handun yung sitwasyon. Pero umaasa ka or handun pa rin yung hope na makapag-new horizon or new beginning ka sa buhay mo. Yun. Mahirap, oo, mahirap kasi may mga time na nahihirapan ka, may mga time na hindi nagiging good. Kumbaga, nagkakaroon ng pain, handun yung siguro, handun yung mga time na nanakit na yung kalamnan mo, yung buto-buto mo, yung likod mo, yung mga ganong part, yung batok mo, di ba? Kung saan man yung mga nananakit sa'yo, minsan nakasasad ka rin, di ba? Minsan lang, ano lang nahihirapan ka pero denying ka lang din sa sarili mo, yung mga ganong sitwasyon. Pero kung gusto nyo mag-iba, it's up to you. Kumbaga, kailangan mo harapin yung takot mo. Diba? You need to decide dito. Nasa sa'yo naman yun. Pero sa ngayon, okay ka naman daw dito. Kumbaga, nare-receive mo naman yung sahod na gusto mo. Diba? Kumbaga, yung trabaho mo, yun din naman yan na, kumbaga, equal naman. Yung trabaho mo, yun. Sa ngayon okay itong card mo sa akin. Advice. Kumbaga, hindi ko, pero kasi 9 ka lang dito. Bibigyan ko ng idea ha. 9 ka dyan. Eto 10. Diba? Masaya ka ngayon. May makakasundo ka. Pero ang hirap. Diba? Pero handyan yung liwanag. Kung gusto mong tumahak ng ibang direksyon, nakita mo yan, may hagdan. Pwede kang tumahak na ibang direksyon. Pwede kang pumunta na ibang trabaho. Pero nasa sayon. Kung titingnan mo dito, tumawid ka dyan sa dagat. Kasi ito, liwanag yan. Yan, binibigyan ko na kayo ng ha. Tsaka yun, you try to make it balance yung career at o trabaho mo this time. Advice. May mga time lang talaga siguro na nanahimik ka na lang, ganyan. Pero nasasaktan ka. Okay, when it comes sa advice mo, okay, sa advice mo, try to make it balance yung meron ka sa ngayon. Trabaho mo, pera mo, relationship mo, no? Huwag kang maguluhan. Basta mag-trust ka sa intuition mo. Alagaan mo rin yung sarili mo, mahalin mo yung sarili mo. Try to make it balance yung lahat, no? Kumbaga, discipline is needed din. Siyempre, hindi naman yung sinasabi na kung kontento ka na sa meron ka ngayon, okay lang din. Be contented, siyempre, and try to evaluate yung mga bagay o sitwasyon mo this time. Huwag kang maguluhan. Ang nakikita ko dito, kung kinakailangan mo magkaroon ng bunga na maganda, mag-try ka ulit. Try your best dito, no? Sa nakita ko dito. And then, it's more trust sa intuition. Kung ano may mga pangarap na gusto mong gawin, o yung may mga gusto mong ngayon is magagawa mo yun kung magkakaroon ka ng balancing and control sa sarili mo. Kung magpo-focus ka ngayon sa sarili mo. Kung gagawin mo yung lahat, no? Ganyan. Na, kumbaga, i-evaluate mo yung mga bagay na gusto mong gawin. Diba? Task, multiple tasking, pera mo, diba? Maging, ay iba dito kung magkakaroon ka ng choices sa buhay, siyempre piliin mo pa rin yung sarili mo. Pero we have the devil. Hala, oo nga. May tao dito masama balak sa'yo. Diba sabi ko sa'yo, lumabas yan? Dito, lumabas siya, oh. Yung kung may mga kayo ha, kung may mga ability kayo,
or sino man to. Sana wag nyo na lang, ganun, tandaan nyo, karma is real ha. Hayaan nyo na lang si Lord or si Universe ang gumawa para sa inyo. No? Sama sa abandon. May namatay in the past or may mga inabandonahan ka na. May ganun ako nakita. Yeah, mag-focus ka raw sa sarili mo. Siyempre, iwasan mo na lang din mga taong may toxic energy, as in a toxic situation. Iwas ka na lang doon. I-release mo yung sarili mo doon at mag-focus ka sa sarili mo. Arigato namaste, God bless.